Ano ba ang reklamo ni Attorney Sison, yung lead counsel ng depensa, kay Attorney Ligutan ng prosecution? Ha? Tama ba siya sa pagreklamo na yan? O yan, yan nga yung pag-usapan natin. Yan ang pag-usapan natin mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, nagsimula yan ganito. Nagsimula yan sa ganito. Ha? Ito yung buong kwento niyan, mga kabunyog. Kanina, itong abogada, itong abogada ng defense, si Attorney Christine Ferrer, yung pinantapat kay Attorney Kapunan, tinatanong niya yung witness kanina ng prosecution, si Silene Del Campo, yung COA auditor. Ngayon, ang nangyari diyan, mga kabunyog, mga kababayan, tinatanong niya, gusto niya sagutin lang nito ng yes or no. Eh di nag-object ngayon si Attorney Kapunan. Sabi ni Attorney Kapunan, hindi mo naman pwedeng ipilit diyan na yes or no. Ang sabi naman nito ni Attorney Ferrer ng defense, pabiluin mo ako, attorney, kasi ako, nagko-cross ako eh. Cross-examination ito. Eh, ang sabi naman ni Attorney Kapunan, there are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed during cross. I don't think I need to lecture you on that. Sabi naman ito ni Attorney Christine Ferrer, they are allowed. Diyan ngayon nagsimula yung issue. Diyan ngayon nagsimula yung issue. Ngayon nag-post si Attorney Ligutan, abogado ng nag-post sa kanyang social media account. Ito yung kanyang post. Yan Yan ang post niya, Yan ang post niya sa kanyang Facebook. Yan yung post niya ni Attorney Ligutan, abogado ng prosecution. Yan lang naman yung pinost niya. Sabi niya, a principle all lawyers and law students know by heart. Misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Yan yung post niya. Yan yung pinag-iinitan ngayon ng kampo ng defense. Yan, mga kabunyo. Kaya kung ang tanong ninyo, ano ba yung pinagreklamo ng kampo ng defense? Ayun. Yung post na yan ni Attorney Ligutan. Sabi niya, I find it troubling that the private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Ayan na po ang sabi ni Attorney Sheila Sison, lead counsel ng defense. I find it troubling that the private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Ang sinasabi niyang, ang nirereklamo ni Attorney Sison, yung lead counsel ng defense, nasa middle daw ng courtroom hearing kanina, tapos nag-post ng ganyan si Attorney Ligutan. So yan, mga kabunyog, yan yung issue niyan. Yan lang naman, yan yung issue. Kaya kung titingnan natin, ito yon, ito yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yun, yan yung yan yung issue diyan. So sabi diyan ni Attorney Kapunan, there are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. Ang reaksyon naman ni Attorney Ferrer, mga kabunyog, yung nakikita nyo diyan, sabi ni Attorney Ferrer, ayan, sabi ni Attorney Ferrer, they are allowed. Tapos, nung nangyayari yan, nag-post itong si Attorney Ligutan. A principle all lawyers and law students know by heart, misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Yan ngayon yung rinereklamo ni Attorney Sison, yung lead counsel ng defense. Ito yung kumpleto niyang sinabi. Sabi niya, I really find it
in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar, because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar. Kumbaga, ang nirereklamo ni Atty. Sison, parang hindi tama na ugali ng isang member ng bar na gawin yun ni Atty. Berhil Ligutan. O, yan yun. Sa madaling sabi, dinadala niya sa ganung issue na unethical yun. Dinadala niya sa ganung issue na yung ginawa ni Atty. Ligutan na pag-post ng ganon ay unethical. Yan ha. So yan mga kabunyog, para sa mga gustong maliwanagan, ano nga ba ang issue dyan? So pinagkikwentuhan natin, yan po ang nangyari dyan. Yan yung nangyari dyan. Kumbaga, nagrereklamo yung kampo ng defense, inexpress o mismong ang nagsabi ng reklamong yon ay yung lead counsel, si Atty. Sheila Sison. Sa tingin daw nila, in bad taste. O parang unethical, hindi tama yung ginawa ni Atty. Ligutan. Kaya yan mga kabunyog. Yan yung nangyari. Medyo sensitibo itong si Atty. Sison. Nasaktan sila sa pinost na yon ni Atty. Berhil Ligutan. Yan. Kaya yan po yung issue dyan. Kasi maraming nagtatanong, Attorney, ano bang issue doon? Tama ba si Atty. Sheila Sison sa pag-raise ng issue na yan? Tama ba yung pag-raise na yan ng issue? Sa totoo lang mga kabunyog, masyado namang sensitibo itong mga abogado ng defense. Ano naman yun eh? Ano yan? Wala namang doon, wala namang malisya doon. Masyado namang mga sensitibo ito. Masyadong mga sensitibo itong mga nasa defense team. Dapat sila, nasa defense team sila, dapat firm sila sa kanilang paninindigan, hindi sila madaling masaktan, hindi madaling ma-offend. Ano ba naman? Pero hindi ka naman mayabang. Yung ganung dapat na ang dyan. Ay, mga kabunyog. Ito? Ang sinasabi kasi ni Atty. Sison, hindi naman daw nagsabi si Atty. Christine Ferrer na allowed yung misleading questions. Mali daw ang pagkakakuha. Hindi naman daw nagsabi si Atty. Christine Ferrer na ang misleading questions ay allowed sa cross-examination. Ang problema ito, tingnan nyo. Ano ito? Ano ito ng ABS-CBN? Anong sinabi diyan ng ABS-CBN? There are limits, kinote si Atty. Kapunan. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed during cross. I don't think I need to lecture you that. Sabi naman ni Atty. Christine Ferrer, they are allowed. Ayan ABS-CBN na yan. Ganun ang pagkakakuha. Ang sabi kasi ni Atty. Sison, hindi naman daw. Ang sinasabi daw ni Atty. Ferrer na they are allowed, yung pagkatanong na answerable lang ng yes or no, allowed yun. Hindi naman daw yung misleading questions ang allowed. Anyway, di ganun pala yung di nag-press con sana kayo, tapos sinagot nyo, nilinaw nyo yan. Kailangan, sabi ni Dali tuloy, taken out of context na naman. Unang-una, kung yung media yung media hindi yan bias, mainstream media yan. Ang kuha nila, yung reaksyon ni Atty. Christine Ferrer na they are allowed doon sa sinabi ni Atty. Kapunan. Na misleading questions are not allowed during cross. Yun ang kuha ng media na nagpo-cover eh. Yun din ang kuha ni Atty. Ligutan. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kabunyog, bakit napakamasyadong sensitive nitong mga sus naman?
Nasa ano pa lang, ganyang level pa lang, ano na sila. Masyado na silang nasasaktan yan. Di ba? Masyado na silang nasasaktan na nandyan pa lang sa ganyang level. Ha? Ewan ko dito sa ano bang nangyayari dito sa defense team? Pag defense team kayo, ano yan, talagang dapat matibay ang dibdib nyo. Defense team kayo. Di ba? Oh, nag-o-offensive ang prosecution. Oh, nag-o-offensive ang prosecution. Kayo naman nagdidepensa. Huwag kayong masyadong sensitive. Di ba? Oh. Kaya anyway, nagrereklamo itong si Attorney Siso na ano daw, in bad taste daw yung ginawa ni ano. Kasi, parang sinasabi nila na insulto si Attorney Christine Ferrer. Hindi naman daw ganun ang sinabi ni Attorney Christine Ferrer na misleading questions are allowed. Ang sinabi daw ni Attorney Christine Ferrer, ang tinutukoy niya doon na misleading ay na they are allowed yung tungkol sa pagtatanong na answerable by yes or no. Allowed yun. Yun yung ano, yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, yung mainstream media na nga, ganun din yung pagkakakuha eh. Tingnan nyo yung post ng ABS-CBN. Di ba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.